Itong ibon nga pala ito, yung aking nag-first overall champion sa All Birds sa Ulpa. Siya ay complete lacking. Last lap, siya ay nag-speed pa ng last lap Tacloba, nag-speed pa siya ng 929 Daybird. Itong ibon na ito, pinangalanan kong si Pitit kasi napakaliit niyang ibon. Ibig sabihin, Pitit, maliit. Kaya pinangalan ko sa kanya. Hindi ko namang makakalimutan experience sa pagkakalapate ay ito nga, nung nasungkit ko yung overall sa Ulpa, sa All Bird. Tapos, fifth overall pa yung isang ibon ko. Isang ibon na yon, bukod sa fifth overall pa siya, nag-lap winner pa siya. Bulan lap, smash. Zero visibility ang bulan hanggang dito sa Quezon nung time na yon, na talagang hindi unexpected na makita mo ang dalawang ibon, na pagkaklak mo ng isang ibon, pagbungad mo sa trapdoor, andun uli ang isa. Halos nag 1 and 2 sila nung time na yon. Talagang nakakapanindig balahibo. Welcome back sa Herbin's Love. Magandang araw po mga kahabi. Ako nga po pala si Christopher Villanueva, aka si Envelope ng Altura South, Tanawan City, Batangas, Region Pansier. Nagsimula po akong mag-alaga ng kalapate nung maliit po ako. Kasi karamitan naman ho, talaga nagsisimula mga bata pa sa pag-aalaga. Kasi nakakatuwa naman mag-alaga ng kalapate. And then proper race ko ay 2018 nung nakakilala ko ng isang pansier na naglalaro na siya. Nagkaroon ako ng ideya. Nagtanong ko paano ako sumali. Yung sa katauhan ni Mr. Joel Maala. Doon ako nagpatulong sa kanya kung paano ang proper race, paano mag-alaga, paano mag-recover. Tinulungan naman niya ako sa yun. Hanggang sa unang race na sinalihan ko ay summer race ng MSVA na Inter-Island. Maganda at nagkarga agad ako ng mga 25 birds. Nakakatuwa at nakauwi naman, kahit yung kalahati nakauwi. Maganda sa pakaramdam at nakauwi. Yung sa may natira ako na mga dalawa, may karga ko hanggang Mindoro. Pero ganun talaga, unang race. Buti nga, nakaabot pa rin sa Derby. Hindi rin nakauwi. Hanggang sa yon ay tumatak rin sa isip ko, bakit gano'n? Hanggang sa pagtanong-tanong ko sa ibang mga tao, kung paano, anong diskarte. Hanggang sa, meron din ako napupulot ng mga ideya sa mga gamot, sa mga ibon, kung sinong dumudulo, kung sinong hindi. Sa mga ibang ibon ko na inaalagaan, in-out ko ng iba, pinamigay ko, at tinara ko na lang yung talagang sa tingin ko magbibigay ng karangalan. Nagsimula po akong kumuha ng mga ibon ay halos mga anon din po yun sa mga kakilala din lang na nagpipinisher. Siyempre, susubok ka rin, nagpinisher. Hanggang sa nag-upgrade po ako na galing kay paring Erwin Jim ng Antipolo, na bigyan niya tayo ng lahi ng Baycart, tapos Imbrick, tapos Banjil na sarili niyang breed na nakakatuwa naman at napaunlakan niya tayo. Kaya malaking pasalamat ko din sa taong yun. Meron din nga po pala akong nakuhang ibon sa Alfonso, Cavite kay Mr. Kitty Boy Ermitanyo, na kanyang lahian ng MacArthur line niya, mga Godzilla Jansen. Yun po ang ini-infuse ko ngayon dun sa aking nag-overall na ibon na
susubukan ko uli na baka mag-anak na uli ng mga long distance bird. Kasi kaso ko ang aking mga kalapate simula sa umaga, pagkagising ko, luplay yung mga aking mga flyers loop. Habang nagluluplay naman yan, nagkukutkot ako ng mga ipot sa perch, sa sahig, kinukutkot ko. Yung ilalim ng aking loop, kinukutkot ko rin yun, winawalis. Hindi kung merong binubuhusan ko ng tubig na may chlorine para ma-flushing ko yung mga bakterya. And then, pag usually naman sa tanghali, hindi muna ako nagpapaluplay niyan. Kasi pag malayo pa naman ang training, hindi muna ako nagpapaluplay ng tanghali. Pag malapit ng training, yun, saka ako ngayon pinapaspasan ko ng 3 times na paluplay. Umaga, tanghali hanggang hapon. Para naman yung katawan ng ibon, hindi sila mabubugbog. Kaya mo muna sa natural muna sila lumakas. Tapos, pag wala ako sa bahay, may importanteng ginagawa, yun, binibili ko sa aking mabait na asawa ng pagpapatuka. Tinuturo ko lang kung paano ito gagamitin, ano papatuka, ano ipapainom. Yun naman, ayos naman. Pag uwi ko naman, masasaya naman ang aking mga ibon. Tapos, yung mga patukaan, bago patukan sa hapon, yung mga patukaan, check ko muna, linilinis, baka may mga ipot, bago ko ulit sila lagyan ng patuka at painom. During breeding naman, bago ko isalang mga aking mga breeder, kinikilates ko muna yan. Yung mga sa mata, sa pakpak, tapos sa killbone nila, kung mga nakausli, bangkain, o mga ng kanilang killbone. Usually, pag nagpapares din ako ng pares ng mga usli ang mga bangkain. Depende rin yun sa nilipad ng ibon kung ano history niya. Pero mas maganda rin kung yung bangkain saka yung hindi bangkain, pwede rin yun para yung lalabas ng anak, nagiging proportion na yung katawan nun. Sa mata, naniniwala din talaga ako na yung sa pearl eye, tapos yung pula. Maganda rin talaga yun na pag na pearl eye sa pulang, kundi mga bull eye. Basta huwag mo lang yung magkaparehas na mata. Sa akin lang disclaimer sa ibang mga fansher. Basta diskarte ko din yan. Tapos, pag napili ko na yan, di siyempre, usually ginagawa ng mga fansher, flashing. Tapos, pagka-flashing mo, ikita mo nang walang mga sipon, saka mo naman siya ngayon pupurgahin. Di pagkapurga naman next day, kung wala kayong probiotic, pwede na rin yung mga synthetic kayo ng mga ginagamit ko, Vitamin Pro. Okay na rin to yan. Tapos, susunod naman, bigyan na ng vitamins, kahit yung mga electrolytes sa susunod na araw. Yun, ayun na. Hanggang sa, magano na yan paliliguan muna sila. Wala, paliliguan muna. Pagkapaligo, pagsasamahin mo na sila, ayos na yan, magano na sila hanggang sa sila'y umitlog na. Yun lang para sa akin. Yun lang ginagawa ko sa mga breeders ko. Sa mga flyers ko naman, bago ko hiwalay ang aking mga flyers sa kanilang mga magulang, yan sinisigurado ko nakikipag-agawan na sila sa patukaan bago ko sila isampa sa aking aviary. Ayun, pag malakas na silang makikipag-agawan na sila, yan, sasampa ko na sa aviary. Tapos, ang aviary ko naman ay kung ano yung pasukan sa aking trapdoor, yun na rin ang pasok ko sa aviary ko. Kaya, nakababadla lang ngayon. Tuturuan ko sila na paano maglabas-pasok sa trapdoor. Nasa aviary na rin. Kaya, less na rin ang iyong effort na gagawin. Kasi, nandun na siya sa aviary. Yun na rin ang makikita nila pag sila lumabas doon. Pag nagturo ako sa labas, yun na rin ang makikita nila sa trapdoor ko. Kaya minsan, ang mga aking mga wavy, hindi na rin nahihirapan mag-aral na pumasok sa
trapdoor ko. Tapos, ang raging ko naman sa aking mga wave, minsan, hindi ako nag-raging na napakaaga. Laging tanghali na yan. Kasi ang hirap, ang wave, pag pumitik yan, na lalo na't makulimlim ang panahon, ay iiwanan ka kagad yan. Malayo agad na nga yan, kasi sabik yan lumipad. Dahil kaya na pag tanghali, mapapagod agad sila. Tendency nila, pumasok agad sa loop mo. Kasi mainit, hanap nila ang tubig. Tapos, pag medyo marunong na talaga sila, na hindi na nawawala, yun, umpisan ko na ng maagang maaga. Bahala sila kung hanggang kailan nila lumipad. Tapos, sa hapon, yun ang aking pa-luplay muna. Sabi ko nga kanina na pinipersa ko ang ibon pag malapit na training, na nagti-3 times na ako magpa-luplay para masanay na ang ibon sa mahabang liparan. Gaya ng pag sa training, yan kung saan mapapasama, masanay ng katawan nila. Tapos naman pag sa club training naman, isasampa ako niyan mga second club training. Nasampa ko kasi nagtotos din kami minsan kasi hirap din na walang tos, na wala man lang marking ang ibon mo. Kahit man lang mga dalawang lugar ng sa training area, para hindi din agad mabawasan mga patira sa pagdating ng derby. Sa mga breeders ko naman, pag pinagpares ko na sila, ang binibigay ko sa kanilang, lalo sa kanilang painom, yung may mga supplement ngayon ng mga commercial ngayon na pampa-enhance ng itlog. Yan agad binibigay ko sa kanila. Ngayon, pag sa tingin ko naman na parang na sila, yung mga malapit na umitlog, tinatanggol ko na muna yun. Vitamin Pro na lang. Tapos sa hapon, tubig, plain water. Kasi malapit na naman yung umitlog Tapos, hindi dapat mawala doon sa breeders, yung grits. Kasi yun ang magbibigay ng tibay ng itlog, tapos tibay ng inakay sa loob ng katawan ng breeder. Para pag itlog pala healthy na. Paglabas ng inakay, healthy na siya kasi sa grits, nagbibigay yung number 1 source ng calcium. Kung wala naman kayong na grits, kasi mahal na ngayon ng commercial grits na bili sa mga poultry supply. Kung malapit kayo sa mga dagat, kumuha kayo mga buha-buhangin dyan na may mga kasamang durog na mga shell. Yun, number 1 source of calcium na yun. Grits, para menos na rin sa ating gastos. Tapos, pagdating naman sa flyer, sa antibiotic o sa gamot na binigay, lalo na kasi hindi na maiwasan pag tag-ulan ngayon, bigay natin ng antibiotic. Ang binibigay ko naman, yung T2S. Tapos, T2S niyan, kinabukasan, bigyan ko na ulit sila ng electrolytes o vitamin Pro o probiotic. Basta yun lang i-delivery ko. Pag ayos na naman, wala na silang sipon o one eye cold, nagluluplay na sila. Vitamin Pro sa umaga, tubig sa hapon. Hindi, kung may probiotic sa umaga, tubig sa hapon. Yun lang namang doon. Kasi hindi pa naman sila huwag mo naman silang ibabad ng gusto sa mga gamot. Kasi baka naman, yung titirahin kasi number 1 dyan, yung atay ng ibon. Mapapansin nyo, pag yun sobra sa gamot, mapapansin nyo sa training pa lang, ang ibon uuwi, napakanipis na. Kasi tinatamaan ng atay nila agad Yun lang ang ginagamit ko para through my experience. Itong ibon nga pala ito, yung aking nag-first overall champion sa All Birds sa Ulpa. Siya ay complete lacking. Last lap, siya ay nag-speed pa ng... Last lap Tacloba, nag-speed pa siya ng 929 Daybird. Itong ibon na ito, pinangalanan kong si Petit kasi
napakaliit niyang ibon. Ibig sabihin, pitit, maliit. Kaya pinangalan ko sa kanya. Napakaliit lang niya. Hindi ko namang makakalimutan experience sa pagkakalapate ay ito nga, nung nasungkit ko yung overall sa ulpa, sa old bird. Tapos, fifth overall pa yung isang ibon ko. Isang ibon na yon, bukod sa fifth overall pa siya, nag-lap winner pa siya. Bulan lap. Smash. Zero visibility ang bulan hanggang dito sa Quezon nung time na yon, na talagang hindi unexpected na makita mo ang dalawang mong ibon, na pagkaklak mo nung isang ibon, pagbungad mo sa trapdoor, andun uli ang isa. Halos nag 1-2 sila nung time na yon. Talagang nakakapanindig balahibo ko sa na ma-experience ang ganong time, ganong pagkakataon. Talagang sulit ang iyong pag-aalaga nung time na yon, na ikaw inuwi ng ibon mo, hindi lang per weather, pero talagang ismasan, umuwi ang ibon. Tapos, nasungkit mo pa nga, big club, nasungkit mo bilang newbie. Talagang napakalaking pasasalamat at nakasungkit ka ng isang first overall sa isang big club bilang newbie. Pwede naman po, kasi ngayon po alos patapos na ako dun sa sinusuksok kong mga wavy ko sa mga kalabring ko. Yung may mga palabis pa naman ako. Pwede naman, kung yung mga gusto lang po, yung interesado, PM lang po kayo. Wala naman pong problema doon. At kasi nagdaan din naman po sa ganyan, marami rin akong napagtanong, napagbigyan din ako. Sino ba naman kayo na para hindi ko pagbigyan? Ang mga ipapayo ko naman sa mga newbie ngayon, bilang yan pinagdaanan ko na rin, kung maaari, kumuha na rin tayo dun sa mapagkakatiwalaan natin mga pan-share, na makuha natin ng mga magagandang linyada na sa tingin natin makakatulong sa atin. Pero talaga the best talaga yung linyada rin eh. Tapos, pag may linyada na kayo, yan, sa pag-aalaga naman, siyempre, alagaan din natin para makasungkit din tayo ng karangalan. Ang number 1 doon, yung patience natin sa pagkakalapati. Kasi ito, hindi naman to yung basta-basta na lang din na dadating sa'yo eh. Saka hindi lang nadating yan, pinaghihirapan din. Tapos, kailangan talaga ng tiyaga ng panahon. Siyempre, pera din. Kaya, para hindi tayo magastusan ng gusto, pag sumikapan natin, makakuha ng magandang bloodline. Tapos, yung pagtsatsaga natin sa pagpapatuka, pagpapalakas, pagte-training, yun lang bilang galing din ako sa isang newbie panser. Yun lang din ang aking maipapayo, yung sipag, tiyaga. Shout out nga po pala sa lalo na sa aking asawa na number 1 na supporter ko, na kahit sa training kasama ko yan. Tapos sa aking mga anak, ang 3 lalaking anak na minsan nautusan ko na rin sa pagpapatuka. Tapos mga kasama ko dito sa bahay, walang sawa din sumusuporta sa akin. Tapos sa aking mga kapatid, na isa ding pan-share, ang Jerwin Villanueva ng Baños, Laguna. Tapos ang Tropang Tanawan, Manny Bugtong, Tony Perea, Joel Maala, Melchor Terrible, Wilfredo De Leon, Jomar San Pedro, Jan Romel Dunggan, Mark Joseph, tapos si Richard Balba, Tropang Trapitse naman, Embong Love TV, parang Raymark, Manzanilla, JR Montero. Shout out din nga po pala kay paring Erwin Yim ng Antipolo. Pare, salamat sa mga lahat ng binibigay mong ideya at sa pagpapahiram mo ng ibon mo.
Tapos, paring Noe Pitel, Andre Pitel. Salamat din sa pagbibigay ng mga gamot. Sir Homing at Sir Timmy, bumubuo ng Olpa. Sir, salamat to sa magandang palaro ninyo. Tapos, Giancarlo Mendoza. Shout out nga pala kay Kuya Leonardo Liquido. Tapos, Adrian Puentes, convoyer namin dito sa Altura. Tapos, lahat ng convoyer ng Ulpa. Shout out sa inyo. Ingat lagi kayo sa biyahe. Tapos, shout out din sa bumubuo ng SPBC. At sa lahat ng tropang Los Baños. Shout out sa inyo dyan. Sana'y magtamasa din kayo. At sa lahat ng kalapatids at lahat ng aking mga tropa na hindi ko na maalala. Shout out sa inyo lahat. Muli, ako nga pala, si Christopher Villanueva, aka si Envelope, Pigeon Panser ng Alturo South, Tanawan City, Batangas. I love this game.